May inihaing impeachment complaint laban sa Pangulo at saka kay BP Sara. Doon ho sa impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos, ito po ay nadeklara na insufficient in substance. Sa tingin nyo, tama yung naging desisyon ng House Committee on Justice? Na insufficient in Substance. ang kay Pangulong Marcos. Opo, opo. Alam mo, Sally, ang impeachment, alam mo, 2 beses ako senator judge. Eh, yan naman, it is not purely judicial, kung hindi political. Kaya, yung hindi mo masabi, sapat ba ang ebidensya ng hinarap o kulang ba? Dahil lang there are factors na maliban doon sa ebidensya na pumapasok sa isang desisyon ng congressman o ng senador sa pag-decide tungkol sa impeachment. Pero sir, the mere fact na nadeklarang insufficient in substance sa committee level, tatalakayin pa din ito sa plenary. Tingin nyo malabo na pagdating sa plenary? Ganun na rin ang kahihinatnan nito sa plenary? Mas maraming kaalyado ang Pangulong Marcos dun sa mga kabare. Kaya wala akong duda na sasabihin sa plenary ay i-adapt natin at approve natin yung rekomendasyon ng committee that if there is no substance. So that's a foregone conclusion. Pero pagdating ho dun sa impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, ito po'y kumbaga na-impeach dati si BP Sara, nagkaroon lang ng problema pagdating sa Senate, so may nag-file uli. Sa tingin nyo, ganun uli yung mangyayari at makakaabot ito sa Senado? Hindi. Alam mo, sa aking tingin, kung si Senator Soto ang manatili bilang Pangulo ng Senado, pag makarating ang impeachment complaint sa Senado, matutuloy ang paglilitis. So, tingin niyo sir, isa yan sa mga dahilan bakit may mga gustong mapatalsik si Soto bilang Senate President? Again. Sa tingin nyo, isa ito sa mga rason. Bakit may mga, kasi last week may nagtangkaho uli na mapatalsik sa pwesto si Senate President Tito Soto. Do you think isa sa mga factor ito na yung pag nakarating yung impeachment case laban kay BP Sara? Isa sa mga, alam mo, ang 2028 factor po yan as to whether matutuloy ang impeachment o hindi. Kaya I do not envy. Alam mo, mahirap yung tayo ni Tito Soto ngayon. Dahil sa talagang hindi titigil ang grupo ng mga Duterte na palitan si Senator Soto. Kaya wala na po gagawin yan kung hindi bantayan ang likod niya sa mga atake ng pro-Duterte groups. Kung sa bagay, si Senator Robin Padilla na kilala hong pro-Duterte, ang sabi niya, ngayon wala siya nakikita pa dahilan para palitan si SP Soto, pero kapag daw nakaakyat yung impeachment case laban kay BP Sara, mas gusto niya daw na ang Senate President pro-bayan and then eventually wag na daw magplastikan. Gusto daw niya ay pro-Duterte yung Senate President. Kita mo lang. Alam mo, yan ang problema natin. Yan, sinasabi ko sa iyo. Ang impeachment is not only legal but political. Paano nga naman mag-judge si Robin Padilla? Nagsasalita na gano'n. Ang sa kanya, basta Duterte siya, period. Bahala kayo sa buhay niyo.